Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay isang requested topic coming from my TikTok post. Yes po, nakita ko kasi yung comment ni ma'am. Bakit po ba mahihirapan po siyang magbuntis kahit na siya ay sinasabing regular mens naman at wala naman daw PCOS? So if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, sa aking new Facebook page, sa Rami FC Vlogs 2.0. So maraming salamat po. God bless! So una po sa lahat mga madam and sir, no, hindi po ibig sabihin na kapag ang isang babae ay regular na po ang kanyang mens at siya po ay sinasabing wala namang PCOS, ay mabilis na po itong magbuntis. Napakarami pong factors to consider kung bakit nahihirapan pong magbuntis ang isang babae. So number one, kailangan po dito i-check ang inyong reproductive organs, ang inyong fallopian tubes, ang inyong ovaries, ang inyong uterus, kung okay po ba ito. Kaya napaka-importante po ng preconception check-up. By the way, mga madam and sir, no, dito sa fallopian tubes, dapat po ito po ay patent. So ano po ibig sabihin nun? Dapat po open at walang bara para mag-meet po ang itlog at ang sperm ng inyong mister. So kasi kapag merong bara, hindi po sila magmi-meet. Therefore, kahit po sinasabing ikaw ay regular, ay hindi ka po talaga mabubuntis. Next po, ang inyong uterus o bahay bata. Doon po kasi mag-i-implant, uuuka si baby. Doon din po siya lalaki. Ngayon, kapag meron pong problema, like for example, may fibroids, may adhesions, napakalaking epekto po nito kaya hindi natutuloy ang inyong pagbubuntis. Next, kumusta naman po ma'am ang inyong timbang? Alam niyo po ba na even mataas po ang inyong BMI or mababa po ang inyong BMI ay may negatively effect po ito sa inyong fertility? Alam niyo po ba na kapag kayo ay overweight and obese, mahihirapan po kayo mag-ovulate, meron po kayong hormonal imbalance, and even po yung inyong mens ay magiging irregular. At kung sakali naman po ma'am na kayo ay underweight, kayo po ay makakaranas naman po ng mababa ang inyong estrogen. Therefore, kapag mababa ang inyong estrogen, irregular din po ang inyong mens at mahihirapan din po kayong mangitlog or mag-ovulate. Next, napaka-importante, ang inyong sexual contact. Tuwing kailan po ba ito? Tumatama po ba ito sa fertile days ng inyong misis? Baka naman po kasi sir, once a month ka lang umuuwi at ikaw ay laging nasa trabaho. Napakahirap po talaga nito kapag kayo ay nagtatry mag-conceive ng inyong partner. So kasi syempre, dapat itatapat nyo kung kailan po siya nangingitlog. Next, dapat alam nyo rin po kung ilan ang inyong cycle, kung kayo po ba ay pasok sa regular or irregular cycle. Kapag regular, 26 to 32 day cycle. Irregular, less than 26 at mas mataas pa po sa 32 days ang irregular. Tandaan lamang po na kahit po yan ay iba't iba po ang dates buwan-buwan, as long as nasa range po kayo ng 26 to 32 day cycle, kayo po ay nasa regular cycle. Paano ko nalalaman? So, dapat malaman nyo po ang first day ng inyong mens hanggang sa susunod na first day ng inyong mens. For example, April 1 po kayo first day ng inyong mens. And then, ang sunod nyong mens is May 1. So, from April 1 to May 1 is 31 days. So, ibig sabihin po, yung 31 days, pasok po kayo sa regular cycle. And gagawin ko po ito ng separate vlog kasi medyo mahaba na ang ating topic. Next, i-consider din po natin ang ating edad. Kung kayo ay 35 and above, napakahirap na rin po talaga dito magbuntis, lalo na kung first pregnancy ang magaganap. And last but not the least, dapat i-consider din natin ang ating partner. Kumusta naman po yung semen analysis ni sir? Lagi pong tandaan na hindi po kayo mabubuntis ng kayo lang. Kailangan kasama nyo ang inyong partner. So, kailangan natin i-check up din si sir kung siya ba ay sapat ang kanyang sperm count para kayo po ay makabuo ng baby. Tandaan, ma'am, kung kayo ay may edad 35 and below and you're trying to conceive for a year without using any contraceptives po, tapos wala man lang kahit isang positive pregnancy, kailangan nyo na pong magpakonsulta sa inyong primary infertility. As well as din po, sa mga babaeng edad 35 and above,
and 6 months na po kayo nagtatry magbuntis, tapos wala rin po kayong ginagamit na contraceptives, tapos hindi pa rin po kayo mabuntis, ay kailangan nyo rin po magpakonsulta. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nakatulong ako sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. God bless!